Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Sa Isaiah chapter 55 verse 3, malinaw ang pangunahing panawagan ng Diyos. Ang tao ay hindi lamang tinatawag na makaalam tungkol sa Kanya, kundi lumapit at tunay na makinig sa Kanya. Ang makinig kayo upang kayo ay mabuhay ay nagpapakita na ang tunay na buhay ay hindi nakasalalay sa sariling karunungan, diskarte, o kakayahan, kundi sa pakikinig at pagtugon sa salita ng Diyos. Ang pakikinig dito ay hindi passive o simpleng pagdinig lamang. Ito ay isang aktibong pagtanggap at pagsunod sa tinig ng Diyos na nagdadala ng buhay, direksyon, at katapatan sa Kanyang tipan. Ipinapakita rin ng talata na ang Diyos mismo ang pinagmumula ng walang hanggang tipan at tapat na mga pangako. Ibig sabihin, ang Kanyang salita ay hindi pabago-bago at hindi nasisira ng panahon. May mga panahong ang isang tao ay nasa gitna ng desisyon at litong-lito kung ano ang tama. Kahit maraming payo mula sa iba, mas lalo lamang nagiging magulo ang isip. Sa halip na huminto at hanapin ang kalooban ng Diyos, mas pinipili niyang kumilos agad base sa pressure o emosyon at doon nagsisimula ang mas malaking kalituhan. Dito pumapasok ang paanyaya ng Diyos. Lumapit muna bago kumilos, makinig muna bago magdesisyon. Sa tahimik na pagharap sa Kanya, doon unti-unting lumilinaw ang direksyon na hindi kayang ibigay ng ingay ng mundo o sariling pag-iisip. Ang buhay na nakikinig sa Diyos ay hindi laging mas madali, ngunit ito ang buhay na may katiyakan dahil ang gabay ay hindi nakasalalay sa nagbabagong sitwasyon, kundi sa hindi nagbabagong Diyos. Panginoon, turuan mo akong lumapit sa iyo at makinig bago ako magdesisyon o kumilos. Sa gitna ng kalituhan at pressure, bigyan mo ako ng pusong humihinto upang hanapin ang iyong kalooban. Gawin mong sensitibo ang aking puso sa iyong salita at handang sumunod sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.